I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us.
I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed
my disease. You are the Lord, my healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord, your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord, your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight. There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. Alright, magandang gabi ho sa inyong lahat. Tunay nga ang abit na yan ay napaka-tindi ng mensahe that God is our healer. He is the Jehovah Rapha or Jehovah Rapha. Muli maraming salamat sa oras na ito na ibinigay sa atin ng Panginoon na tayo ay muli magpuprograma sa ating palatuntunan itong Nights of Prayer na kung saan ang programang ito ay palaging sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap na ika-7 hanggang ika-8 ng gabi. Alright? At ito po ay walang ibang layunin kundi itaas at dakilain ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Siya lamang ang laging itinataas, siya lamang ang laging pinapupurihan, siya lamang ang laging niluluwalhati. Kaya sa oras na ito, pinapasalamatan natin ang ating Diyos sapagkat alam natin na minsan pa may gagawing himala ang Panginoon, may gagawing pagpapala ang Panginoon, may gagawin na dakila at kamanghamanghang bagay ang Diyos sa araw na ito. Alright? So salamat sa bawat isa, sa ating mga regular viewers, sa ating mga anong tawag doon? Mga prayer warriors, sa ating mga intercessors. Salamat sa Panginoon sa laging pagsama ninyo sa ating palatuntunan ito. At marami na tayong naririnig na buhay na mga patotoo kung paano ang Diyos ay naging mabuti, mabait, nagtumugon sa mga panalangin at lagi nating
Wala ding audio. Wala na naman. Okay. Yan. Aha. Alright, sige ho, sandali lang ho at medyo nagkaroon na naman tayo ng konting glitch dito. Wala naman akong ginagalaw. Okay, wala naman akong kinakalikot. Ayan, alam nyo naman kasi minsan, ang ating kasing programa ay gumaganda ng gumaganda at marami na po ang nanonood. Okay, kaya yung aking microphone ay ganito. Baka pwedeng mag-request kay Joseph, pakidala dito yung aking microphone. Please lang. Papalitan natin yung microphone natin. Okay, papalitan natin yung ating microphone. Alright, so konti lang po konti lang. Medyo nagkaroon lang tayo ng konting problema dito sa aking microphone. Wala daw akong audio, sabi ng mga nakakapakinig. Okay, wala. Alright, so tingnan natin sana ho ay maayos natin. Okay, wala daw akong audio, so ayusin natin. At kaya naman ito sa biyaya ng Panginoon. Mabuti na lamang po at natutunan ko ng mga bagay na ito. Alright, so pasensya ng konti. Kung wala man akong audio, kaya mahina ang aking audio, marinig ko lang, makita ko lamang po. Pakisulat lang din nyo sa comment box. Okay? Ayan, magpapalit ho ako ng microphone ng mabilis. Webcam. Alright, sorry. Medyo, alam nyo, minsan pag yung parang, pag titingnan natin, parang ang Diablo ayaw ng gumaganda yung ating programa. Okay? Kaya yan. Marami kasi ho ngayon tayo na viewers, okay? Kaya yun. Ayusin naman natin yan. Sandali lang, please, bear with me a couple of minutes more. Please, bear with me. Alright, so ayan, maayos na ho natin yan habang inaayos natin ito. Okay. Alright, so tuloy lang po tayo tuloy lang tayo. Sandali lamang po, huwag kayong aalis, babalik ako. Okay. Sandali lang, kaya yan, bayan natin yan. Ayan, magandang umaga ho sa inyong lahat. Balik na tayo ngayon sa ating microphone. Ayan, I hope na naririnig niyo na ho ako ng malinaw. No? Naririnig niyo na ba ako? Rinig na ba ako? Rinig na. Okay. Alright, sige. Okay, so muli magandang gabi ho sa inyong lahat. Purihin ang Panginoon. Nakabalik na ng malinaw ang ating microphone at ako ay naniniwala, no? Malinaw na. Inaantay ko yung feedback. Alright, so tuloy na tayo, ha? Alright, ang ating palatuntunan ito, gaya ng sinasabi ko po sa inyo, ito yung laging sumasa inyo mula Lunes hanggang Linggo sa ganap na ikapito hanggang ikawalo ng gabi. Alright? Ang galing nga natin itong ilaw na ito. Yan, para natural. Okay, so sa portion natin, meron tayong iba't ibang mga, ano ba yan? Tanggalin ko na nga ito. Meron tayong iba't ibang mga portion sa ating palatuntunan ito. Meron tayong portion na kung saan meron tayong feature artist of the month or feature artist of the week. Ayan. Meron din tayong portion na kung saan ina-appreciate natin yung ating mga listeners, yung ating mga viewers. Ina-appreciate natin ang mga regular nating mga nakakasama, mga prayer warriors, intercessors natin, okay? At syempre, meron din tayong portion na kung saan meron tayong mga quotations, anecdotes, meron tayong mga points, mga magagandang mga tinuturo ng mga lingkod ng Diyos at talagang ginamit ng Panginoon sa kanilang ministeryo. Alright, so just sit down and relax. For the whole 1 hour, tayong lahat ay patuloy na makakarinig ng mga testimony, makakarinig tayo ng mga pagkilos ng Panginoon. And tonight, I am expecting that
maraming testimony ngayon, maraming praise report. Kasi ilang araw na tayo nagpe-pray. Kasi meron mga prayer na hindi naman agad tinutugon ng Panginoon. Bisan sinusubok yung ating pananampalataya. Meron namang instant. Kaya yung mga nakaranas ng instant, ay di maganda. Okay? So, salamat sa Panginoon ngayong gabi. I hope that you are going to stay for 1 hour sa ating panatuntunan ito. At ito po yung inihanda kong awit para sa inyo sa gabing ito. Nawa ay mapagpala tayo sa awiting ito galing sa Malayang Pilipino album. Buhay ko'y mabalang sa'yo, naging puso ko. Anong ligaya ang nadarama sa'yo, Jesus, kapag kapiling ka? Ano bang pagsubok ang dumaan, ang puso ko'y patuloy pa rin sa'yo mananahan. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, biyaya mo ang lalakaran ko. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, pasasalamat sa pag-ibig mo. Buhay ko'y alay sa'yo, damhin itong tibok ng puso ko. Anong ligaya ang nadarama sa'yo, Jesus, kapag kapiling ka? Ano man pagsubok ang dumaan, ang puso ko'y patuloy pa rin sa'yo mananahan. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, biyaya mo ang lalakaran ko. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, masasalamat sa pag-ibig mo. Hanggat may hininga, hanggat may pintig ang puso, patuloy na aasa sa'yo. Hanggat may hininga, hanggat may pintig ang puso, patuloy na aasa sa'yo. Ano mang pagsubok ang dumaan, ang puso ko'y patuloy pa rin sa'yo mananahan. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, biyaya mo ang lalakaran ko. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, pasasalamat sa pag-ibig mo. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, biyaya mo ang lalakaran ko. Sa bawat sandali, sa bawat sandali, pasasalamat sa pag-ibig mo. Biyaya mo ang lalakaran ko. Pasasalamat sa pag-ibig mo. Amen, amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa napakagandang awit na yan. At alam niyo talagang
pinagpala tayo ng mga awit ng mga Pinoy. Anointed talaga sila. At isa pa, naiintindihan natin yung mensahe ng kanta. Hindi ko naman sinabing yung English ay hindi natin naiintindihan, pero iba pa din po pag Tagalog. Tama? 'Di ba? Iba pa din pag Tagalog. So, salamat sa Panginoon sa gabi na ito na tayo ay muli nagkakasama-sama sa ating programang ito. And siyempre, sa araw na ito, ngayon ay araw ng Martes. Miyerkules na agad, no? Parang kabilis talaga ng oras, no? Miyerkules lang ngayon, no? Kamakailan, linggo pa lang, no? Ngayon, Miyerkules na. Bukas, Huwebes na, di ba? Kasunod ng Miyerkules, Huwebes. Amen. Purihin ng Panginoon. So, salamat sa Diyos sa mga awit na yan at na kung saan ay napagpala tayo ng Panginoon. Dako tayo ngayon sa ating mga praise report if there are some. No, meron akong nakitang isang praise report at babasahin ko po ito. Kasi nakakatuwa po talaga. No, pinapatunayan ng Diyos na ang kapangyarihan niya ay hindi kayang limitahan at ang kapangyarihan niya talaga ay totoo. Ito po ay babasahin ko galing kay Lorna Luna Gan. Okay? Good evening po. So excited to bring back all the glory to God. Praise report. Just today po, after class simulation ng aking anak, wala po siyang gamit pang laptop. Kagabi po ay ang prayer request ko po is to have a laptop na magagamit niya sa online school. Kanina pong 3 p.m. dumating po ang asawa ko. Dala na po yung iCore 7 na Asus laptop. Thank you, Lord. At naging successful din po ang online simulation nila sa school. Na talagang pinagpray ko po na naging maayos ang internet connection. In Jesus, nothing is impossible po. Yan ang magandang marinig. No? Sa Diyos talaga walang imposible. Imagine kagabi lang, hiningin ng request at ngayon po ay nagte-testimony na. Now, hindi tayo pare-pareho. Hindi pare-pareho. Merong, siyempre, nag-aantay, merong bukas pa, o maaaring ilang araw ang lumipas. Hindi pare-pareho ang kilos ng Panginoon. Hindi pare-pareho ang galaw ng Panginoon. Basta ang malaga, okay, sa bawat araw na dumadaan, bawat araw na tayo nagpe-prayer request, palaging merong itinuturo ang Panginoon. Okay? Maaaring tinuturoan tayo na lumakas talo yung pananampalataya natin. O kaya maaaring tinuturoan tayo na tayo pala ang dapat magbago doon sa mga inihingi natin ng prayer. Okay? So, dako tayo ngayon sa pagbati sa lahat ng ating mga viewers, ng ating mga, maybe you are a first-timer sa programa natin ito. Welcome kayo sa gawain natin ito. Okay? So, ayan. Tawagin natin at i-appreciate natin. Siyempre, pasalamatan natin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid nito na ngayong araw nito, ng Miyerkules ay kasama natin. Okay? Julieta Publico, Cristel Marie Alex Cartago, Arlene De Duyo, Mers Natividad, Madelo Marquiso, Joyce Imelda Rayos de Leon, Jose Ronel Jimenez. Alright, so hindi ako sure, no, kung ito ay yung kasama naming bishop, no, si Bishop Ronel. Anyway, welcome ka kapatid sa ating gawain ito, pagpalain ng Panginoon. Alright, ang buhay mo sa pagsama mo sa ating palatuntunang ito. Sarilla Villanueva, Corazon de la Rosa, Vivencia Reluna Reyes, and of course, kasama ko yung Cesar, Novi Redima, Minerva Fernandez, Marica Artura, Chloe Mantes, Estela Maris Laron, Leia Rossini, William Hernandez, Lorna Luna Gan, Dolly Anyora, siyempre kasama lagi ang Kuya Greg. Luz Brimbela, Danilo Canuto. Kagabi si Pastora ang ating kasama. Ngayon naman kasama natin si Brother Danny. Welcome kapatid sa ating gawain ito. Maria Fe Evangelista Aguilar, Lucy de la Cruz Aliento, Cecil Balmedida Pinile. Magandang gabi po, Pastora. Kumusta na kayo? Wala tayong balita, ha? Hindi tayo nakikita, ha? Welcome kayo sa ating palatuntunan ito. Of course, si Eric Deo Gracia. Okay, ito yung ating first batch. Ewan ko lang kung meron na agad sumunod. Mamaya na daw. Mamaya na. Alright, so dako tayo ngayon sa isa pang portion ng ating gawain ito na kung saan tayo ay nagbibigay ng mga quotation, okay,
nabibigay tayo ng mga bagay na makatutulong sa atin, lalo na may pinag-usapan ang prayer. Okay? Alright. So, ito yung una. Ayan. Ano ba yan? Hindi makita. Okay. Sabi diyan, my own soul's conviction is that prayer is the grandest power in the universe. Alright? Sabi niya yan. Yun daw ang pinaka-grandest prayer in the universe. Lipat natin ng konti, no? Para makita yung nakasulat. Hindi makita. Yan. Para makita kita. Okay, balikan natin. Okay. That it has a more omnipotent force than electricity, attraction, gravitation, or any other of those other secret forces which men have called by name, but which they do not understand. Yan. Ito galing kay Charles Spurgeon. Ito isa sa mga may ginamit ng Panginoon ng kapanahunan niya. Matindi ho itong ng evangelist na ito, matinding pastor ito. At talagang ipinakita niya sa atin dito. No, kung meron pinakamatinding kapangyarihan sa entire universe, isa ito, na sinasabi niya, it is the power. It is the prayer. Bakit? Sabi niya, it has a more omnipotent force than electricity, attraction, gravitation, or any other of those other secret force. Ganun kalupit ang naranasan niya pagdating sa panalangin. Kaya, no wonder kung malalaman niyo, mababasa niyo po, who is Charles Spurgeon? Wow, mightily ginamit siya ng Panginoon sa kapanahunan niya. Kaya nga itong ginagawa natin ito, mga kapatid, sa ating kapanahunan na ito ngayon ay para bang wala na tayong magagawa kundi manalangin. Nakakatakot na ang nangyayari. Marami tayong narinig ng mga balita. Hindi natin alam kung yung mga balitang yan ay totoo. Iba-iba yung mga balita. No? Minsan nga sa Facebook, magugulat ka. 5 taon na ang nakalilipas, inilalagay pa. Para lamang hindi nila namamalaya na naglalong nagtatanim ng takot. Di ba? Kung nabasa niyo po yung, o napanood niyo yung pabalik-balik na kwento doon sa may darating na bagyo na mas malakas pa sa ano tawag doon, Yolanda, di ba? Matagal na panahon na po yun, pero keep on coming back. Okay? Yung prayer kay Trump, matagal na din po yun. Ngayon, kaya nga tama yung sinabi ng isang paalala sa television, think before you click. Yan. Parang pag-isipan mo natin bago natin i-forward, no? Yung mga pino-forward natin. Kasi lalo nakakatakot na. Kaya ang magagawa natin, mag-pray na lang talaga tayo sa panahon na ito. Ang mga taga GMA Cavite, talagang lalo ngayon, tumataas ang tumataas, no? Ang ating bansa ay accordingly ay number 1 na sa Southeast Asia pagdating sa COVID. Okay? Ano gagawin natin? Manalangin. Tama si Charles Spurgeon sa sinabi niya ito. Okay, dagdagan natin. Ganyan din galing ito sa kanya din galing. Lahat ito galing sa kanya. Alright, ba't nandiyan ang ano ko? Ang picture ko. Okay. Tingnan natin lipat natin sandali Okay, kasi hindi ho maganda yung ano. Okay, lipat natin. Ayan, salamat sa Panginoon. Balik ulit tayo. Kaya galing nito kay Charles Spurgeon. Sabi niya ganito, Sinner, tell God your misery even now, and He will hear your story. He is willing to listen even to that sad and wretched tale of yours about your multiplied transgressions, your hardness of heart, your rejection of Christ. Tell Him all, for He will hear it. Tell Him what it is you want, what large mercy, what great forgiveness. Just lay your whole case before Him. Do not hesitate for a single moment. He will hear it. He will be attentive to the voice of your cry. No? Dito naman ang kinakausap ni Charles Spurgeon ay yung mga hindi mananampalataya, yung mga makasalanan.
Sabi niya, sabihin mo ang lahat ng iyong mission, anong nangyayari sa iyo. Sabihin mong lahat ng iyong kwento. Naririnig ng lahat ito at nakahanda siyang makinig. Kahit na ano man yung dumating sa buhay mo, gaano man kalungkot ito, o gaano man katindi yung nagawa mong kasalanan, gaano man katigas ang iyong puso, gaano mo man daw nire-reject si Kristo. Sabihin mo lang sa kanyang lahat, nakikinig siya. Sabihin mo sa kanyang lahat ng laman ng puso mo. Ang Diyos ay mayroong tinatawag na kahabagan or mercy. No? Sabi niya, what great forgiveness. Kaya nga, alam niyo, ang palatuntunan natin ito, ay hindi lamang prayer ang inaabot, hindi lamang ang mga mananampalataya ang ating napaglilingkuran. Kaya nga, ang ating programa ay non-sectarian, non-denominational. Wala tayong sinisinong tao dito. Ano man ang inyong reliyon, ano man ang inyong pananampalataya, saan ka man kaanib na simbahan o iglesia, pag pinag-usapan natin ang panalangin, sabihin mo sa Panginoon ngayong gabing ito, kahit sasabihin mo na punong-puno ka ng kasalanan, alam nyo, minsan mas magandang marinig ng Diyos yun, na tayo lumalapit sa Kanya bilang isang makasalanan, doon naman niya ibinababa yung Kanyang mercy. Tsaka darating yung Kanyang biyaya. Kaya magkakasama yan, the peace and the mercy and the grace of God. Okay? So, sabi niya, no, kung ikaw ay makasalanan, kung feeling mo malayo ka sa Panginoon, alam nyo ngayong gabing ito, may kinakausap ang Panginoon sa mga nanonood sa atin. Kung feeling mo parang nireject ka na ng sanlibutan, nireject ka na ng mga kaibigan mo, gusto kong sabihin sa iyo, si Jesus ay inaantay ka na lumapit sa Kanya. Okay? Sabihin mo lang lahat. Kaya ngayong gabing ito, okay, mananalangin tayo ng isang simpleng panalangin, ng simpleng pagtanggap sa Panginoon. Malay mo, ito yung gabi na inihandaan ng Diyos. Accidentally, nakarating ka sa palatuntunan ito. Alam nyo, naalala ko yung mga accident, yung suddenly, biglang may nangyayari. Meron akong kakilalang bishop ho ngayon. Sumama sa isang rally sa Metro Manila. Nakikipagbaka sila laban sa gobyerno. Dumating ang dispersing unit. Okay? At silang lahat ay nagsipagtakasan, kanya-kanya ng taguan. Ang nangyari po sa kanya, nakapagtago siya sa isang simbahan ng born again. So, nandun siya sa likod. Nakinig na lang siya, wala na siyang magawa kasi kung lalabas siya, mahuhuli siya ng mga pulis na umahabol sa kanila. So, nandun siya sa likod, nakinig ng sermon. Nakumpleto niya yung service. At nang dumating po yung altar calling, alam niyo, itong taong ito na hinahabol ng lipunan, alam niya yung kanyang kasalanan, dumating ang malakas na conviction. At siya po ay tumanggap sa Panginoon ng araw na yon. Paiksin ko ang kwento. Dahil natatakot siyang lumabas, nagdesisyon siya na doon na lamang sa manirahan sa loob ng bahay-sambahan. Paiksin ko ang kwento, doon sa church na yon, ginamit siya ng Panginoon, naging pastor siya, ngayon po ay isa ng bishop. Hindi ko na lang babanggitin ang pangalan. Pero yun ang kanyang, nakalipas. Ngayong gabi, ganun din po itong ating palatuntunan ito. Baka may mga aksidente dyan na sinasabi mo sa sarili mo, malayo ka sa Panginoon, hindi, mahal ka ng Panginoon. Hindi aksidente na nakarating ka sa palatuntunan ni Pastor Ding Brimbuela. Nakapanood ka at narinig mo. Okay? Yung pangangaral, pagtuturo at panalangin ng isang pastor. Okay? So, salamat kay Church Espargia. Now, pangatlo. Okay? Ayan, pangit din ang kulay uli. Okay? Pangatlo, ito po yung pag-aralan natin. I-expound natin ng konti, minsan pa. Okay? Alright, ayan. Naayos. Okay, balik tayo, balik. Okay, balikan natin. Yan. Kasi didesign ko lang ho yan na ganyan. Gusto kong iba-iba. Okay, sabi niya, prayer is not a hard requirement. It is the natural duty of a creature to its creator. The simplest homage that human need can pay to divine liberality. I could no more doubt the efficacy of prayer that I could disbelieve in the law of gravity. Okay, medyo malalim yung area na yon, no? Sabi niya, wala namang hindi mahirap na requirement ang prayer.
At ito daw yung dapat maging duty ng mga nilikha sa kanyang manlilikha. Isang simpleng paggalang na dapat na ibigay ng tao, okay, para mabayaran niya yung mga bagay na ginawa sa kanya ng Panginoon. Okay? Sabi niya, I could no more doubt the efficacy of prayer. Parang siya sabi niya, ang ibig niya sabihin dito, no, ang ibig niya sabihin dito, hindi ko pwedeng doubt. Ano ba sa Tagalog doubt? Hindi ko pwedeng pag-alinlangan ang efficacy. Pag sinabing efficacy, pag uminom ka ng gamot, okay, meron siyang efficacy, yung tumatalab. Yung gamot na iniinom mo, pag yan ay tumalab sa iyo, ang tawag diyan ay efficacy. Okay? So ganyan nga, sabi niya, hindi ko pwedeng pag-alinlangan ang talab ng panalangin na pwede kong hindi paniwalaan ang law of gravity. Sa tindi ng kanyang pagtitiwala sa Panginoon pagdating sa prayer, sabi niya, pwede niyang hindi niya paniwalaan ang law of gravity. Bakit? Ano ba yung law of gravity? Ang law of gravity, ganito yan. Meron tayong mga natutunan sa paaralan natin na anumang inihahagis mo ay babalik sa lupa because of the law of gravity. Walang sino man pwedeng mag-deify ng law of gravity. Pag sinabi kong mag-deify, hindi mo pwedeng rebuke niya, hindi mo pwedeng sabihin na, hindi yan totoo. Kasi batas yan, batas ng nature yan, law of nature yan. Batas yan, ang Diyos ang nagbigay niyan. Nang anumang lahat na inihahagis ay bumabalik because of that law. Siguro kung wala tayong law of gravity, lahat tayo nakalutang. Oo, lahat tayo nakalutang para tayong mga astronaut. Okay, kumakain tayo, yung pagkain natin nagliliparang ganun, ayan. O yan ang nagagawa ng law of gravity. Ang Diyos ang nag-design niyan. Diba? Tama ba design ng Diyos na mayroong law of gravity? Kung walang law of gravity, ano mangyayari sa atin? Ano ba ito nangyayari sa buko? Okay? Pag walang law of gravity, ayun. Alright, so naintindihan niyo po, yan ay galing kay George Spurgeon. Kaya, wag nating kailanman pag-aalinlanganan ang kapangyarihan at nagagawa ng ating simpleng panalangin. Okay, yung simpleng sinabi, hindi natin alam. Sabi nga ng Bible, di ba? Sa aklat ng Proverbs chapter 18:21, okay, ang version ganito pagkakasabi, those who talk too much will experience consequences. Oh. Sabihin, kung ano yung sinabi mo, mararanasan mo. Kaya pag nagsalita ka ng negatibo sa kapwa mo, especially ang pinagsabihan mo, pastor, yun ang sabi ng Bible. Yung sinabi mo sa pastor, mararanasan mo. Okay? Yung sinabi mo sa kapwa mo, mararanasan mo. Yung sinabi mo sa kaibigan mo, yung sinabi mo sa kapwa mo, mararanasan mo. Alright? Yan. Kaya mag-iingat po tayo. Okay? So, yan ang mga lessons galing kay George Spurgeon. At mga susunod na araw ay marami pa tayong marinig tungkol sa kanya. Kung gusto nyo matuto, every night, sumama po kayo sa atin. Okay? At yan ay i-quote natin ang i-quote. Marami siyang sinabi. Isa siya doon sa aking research, isa siya sa may pinakamaraming binanggit. Alright? Now, balik tayo uli ngayon. Now, dito tayo sa second batch ng ating mga viewers ngayong gabi na ito bago tayo dumako sa ating prayer. Okay, let us welcome Ruth Bundok, Evangeline Gedoria. Are you sure, Gedoria? Sherilyn Villaflores, Gigi Basierto, Antoinette Padios, Annalisa Gojit, Laila Apolinar, Bringuela, Monina Cas, Jeffrey Basierto, Donnie Dono. Okay. I think Danny Dono is not a Filipino. Okay. Please let me know. No, we're not sure. Okay. But it seems like your name and your surname is not a Filipino. Okay. And then Beth Perez at si LB Herolaga. Alright. Yan. Yan yung ating mga viewers ngayon. Meron pa tayong press report. Ito po ang press report. Galing ito kay Jasmine, po, kay Stella.
Thank you, Lord. Nakalabas na po ng hospital si Mia Uwanya Gonzales. Nagpapalakas na lang po siya sa bahay. Glory to God. Ayan, answered prayer na naman. Okay. At meron pa tayong answered prayer, hindi ko na lang po hindi ko na lamang po muna mabanggit ang kanyang pangalan. Okay, praise report galing kay Hari ng Tulingan. Thank you, Lord. 150 pieces tulingan sold out. Tapos ngayon po naman, madami na rin order ng kasaba flan namin bukas. Thank you, Lord po talaga. Ayan, mga magagandang marinig. Yan. Yan, 150. Nag-aatubili pa nga daw siyang magtinda. Kaya lang, walang magawa. Ginokontra mo yung prayer ko. Sabi ko sa'yo, 300 eh. 300 dyan. Alright? Meron pa ba? Meron pa ba tayo? Alright, so yan. Salamat sa Panginoon sa mga prayer request natin at sa mga praise report. Okay. Ito bagong prayer request. July pa pala ito. Butit may day. Okay. Dako na tayo sa prayer, Dadako na tayo sa prayer. August 12. Ayan, meron tayo ngayon na 38 na viewers. Request ko lamang po, sana ay pagtulong-tulungan natin. Paki-like lang mong po. Okay? Paki-like lang, paki-share, at kung kaya niyo po, paki-follow yung ating Facebook page, yung Wisdom of Life Global Family Center. Okay? Ako po ay nananalangin ng 10,000 followers. Walang imposible sa Panginoon. Okay? Nagpe-pray po ako ng 10,000 followers. Konti na lamang ho. Na lang, 9,430 na lang po. Hindi ko lang alam kung nadagdagan pa nitong mga nakakalipas na araw. Okay? Basta nagpe-pray po ako na makaabot tayo ng 10,000 followers sa Facebook na ito. Itong ating Wisdom of Life Global Family Center. Alright? So please like nyo itong program nito para maraming makapakinig, maraming maabot ng ating prayer. Pakishare nyo na rin po, pakishare nyo po para maabot yung mga kaibigan ninyo kasi yung hindi nyo kayang abutin baka sa tawag natin na aksidente ay biglang makarating sa ating palatuntunang ito, yung pinagpala sila ng Panginoon. Alright? So dako na tayo sa ating panalangin ngayong gabing ito. Yung mga prayer request ay mamaya ay kukunin ko. At nandito yung mga pangalan nito, hindi mo nyo mabanggit ang inyong mga pangalan, but I will still continue to declare, okay, every one of you will receive, okay, your miracle tonight. You are a recipient of something supernatural tonight. Okay? You will be one of the recipient of possible miracle. Yung mga impossible circumstances in our life will become a possible miracle. Alright? So, ngayong gabing ito, hindi ka nagkamali, kapatid. Hindi aksidente na nakapanood ka sa ating programa. Hindi aksidente na nandito ka ngayon. Iba't iba yung ating viewers every night. And hindi aksidente na ngayong gabing ito, maririnig mong nananalangin ang isang Pastor Ding. Okay? Can I have the prayer request, please? Unahin natin itong mga prayer request na ito bago tayo mag-pray sa ating mga okay? Edna Lariosa, Merce Natividad, Arlene Deduyo. Ito yung ating mga prayer request sa gabing ito. Let's pray for the prayer request ni Edna Lariosa, yung pagpunta niya sa kapitbahay ni Jana. Yan. Ito pray natin. Si Merce Natividad. Okay. Speaking of kasi gusto ko pong i-praise report ito. Hindi ko muna babanggitin ang pangalan, Meron tayong isang sinama sa panalangin natin ng mga nakakarang araw. At isang umaga ho ay nagpunta sa amin dito tuwang-tuwa at talagang nandoon ang kanyang pagpapasalamat sa Panginoon kasi yung kanyang swab test ay negative. Negative ho, walang pinibiro ko nga, hindi ka buntis kasi hindi positive. Yan, nagtawa na lang ako. Pero salamat sa Diyos kasi hindi lamang yung result ng swab test ang tinanggap niya, bagkus yung iba pang mga sakit niya na may sinasabi siya na mayroon siyang
dalawang bukol doon sa kanyang breast. At meron pa siyang tinatawag na myoma. Okay, doon sa ating prayer at sama-samang, siyempre meron din siyang ginawa. Okay, ay yun po tinetestify niya. Hindi lang negative result ang tinanggap niya. Okay, kundi yung yung myoma na wala na at yung kanyang dalawang bukol ay totally negative na, benign na. Okay, isa pa ito. This is prayer request. Prayer request. Ako po, answering prayer din po na late lang o kagabi para ihingi ng prayer. Manugang na ma-approve ang PhilHealth niya nang wala na kaming gastos kasi po siya ICS. Hindi ako umabot, Bishop, sa iyo, kaya team na prayer na lang po ng ibang kapatiran. Ayan. Alright? Praise the Lord. Ayun nga, ito yung kasunod. Praise the Lord, na-approve ang PhilHealth at wala kaming gastos kahit 5. Okay? Wala kaming gastos kahit 5. Purihin ang Panginoon. Yan, salamat. Magandang testimony galing sa ating kapatid na taga Taiwan. Alright, Sister LV. Lobat na siya. Okay, manalangin na po tayo mga kapatid. Manalangin na po tayo. Yan, maraming mga pagpapalang ang ating mga kapatiran. Maraming mga praise report. Alright, salamat sa Panginoon. Purihin ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kami po sama-samang minsan pang dumudulog sa iyo at dinadala namin, Panginoon, ang mga kahilingang ito sa panalangin. Yung una, ang prayer request ni Sister Edna para sa pagpunta nila doon sa Panginoon sa kapitbahay ni Jana na may sakit. Lord, nagdideklara kami ng himala, Panginoon, sa buhay ng batang yon, Panginoon. At gamitin mo si Brother Ben, yung kanyang kamay, Panginoon, na ang buhay niya, Panginoon, ay madagdagan. Himala mo, Panginoon, at habang siya ay naroon na inihilot ni Brother Ben, Panginoon, yung kamay mo ang humihilot sa buhay ng batang ito, Panginoon. Ganyan din po yung prayer request para kay Jasser at ang kanyang pinsan na matanggap na sa trabaho. Lord, pagpalain mo po at inangkin po namin, Panginoon, ang mga katugunan ito sa ay mga prayer request. Lord, yung prayer request para kay Pastor Aris Expectacion na meron siyang stage 4 gastric cancer. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, dinadalangin po namin ang iyong provision para sa blood transfusion. Sa pangalan ni Jesus, inangkin namin, Panginoon, ang provision mo sa buhay ni Pastor Aris, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Dalangin ko din po, Panginoon, yung pagpapatayo ng bahay doon sa lupa na binigay mo, Panginoon, kay Mers at kay Paulo. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid dito. Gayun din po, Lord, yung kahilingan ni Arlene De Duyo, Panginoon, na mag-negative yung swab test ng kanyang asawa at patuloy na may magandang kalusugan para sa kanyang buong sambahayan, Panginoon. Lord, sa gabing ito, Panginoon, patuloy namin dinudulog sa iyo ang mga iba pang mga kahilingan, Panginoon, at ang mga pangalang ito, Panginoon, na kasama namin sa aming gawain ito. Lord, ipatong mo po ang iyong mapagpala sa paghimalang kamay, Panginoon, sa buhay ni Juliet Publico, kay Cristel Marie Alex Cartago, Lord, gayon din kay Madelo Marquino Joyce, kay Imelda Rayos de Leon, at kay Jose Ronel Jimenez. Panginoon, ipatong mo po patuloy, Panginoon, ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa kanila. Ikaw nga po ang Diyos, Panginoon, na hindi magkukulang sa lahat ng kanilang pangangailangan sa pisikal, sa material, sa spiritual, maging sa pinansyal, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din si Saria, si Ate Corazon, Panginoon, Sister Novi, si Janet Churera, si Minerva Comilla, si Marica Artura. Panginoon, pagpalain mo po ang aming mga kapatid na ito. Patuloy na sa lahat ng kanilang pangangailangan, ikaw ang mas nakakaalam, nakakakilala sa kanila, Panginoon. Ngayong gabing ito, Panginoon, ang protection mo, ang provision mo, ay patuloy nilang maranasan. Maging ang Ate Baby Reyes at ang Kuya Cesar, Panginoon, patuloy namin idinudulog sila sa iyo sa panalangin, Panginoon. Naniniwala kami na sa iyo ay walang imposible, Panginoon. Pwedeng dumaloy ang iyong himala, ang iyong kagalingan, Panginoon, at patuloy na provision mo, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan, sa pisikal, sa material, sa espiritual, maging sa pinansyal, Panginoon. Aming din dalangin, Panginoon, si Christy,
sa kanyang panganganak sa darating na September 2 sa CS na panganganak, Panginoon. Lord, we pray na patuloy mong iingatan ang bawat isa sa kanila habang hindi pa dumarating ang araw ng kanyang panganganak. Gayun din si Wilson, patuloy na ang kompletong himala ay dumaloy sa kanyang kagalingan, Panginoon, maranasan niya, Panginoon, and fast recovery. Lord, si Chloe Mantes, pagpalain mo din ngayong gabing ito. Ano man ang desire ng batang ito, Panginoon, hayaan mong maranasan kanya, Lord, doon sa kanyang murang kaisipan, Panginoon, na ikaw ang Diyos na buhay, ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, idinadalangin namin si Stella Maris Laron, si Delia Rossini, si Lorna Luna, Gan. Panginoon, maraming salamat. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang aming mga kapatid nito na nakakaranas palagi ng iyong himala, ng iyong pagpapala, ng iyong tagumpay, Panginoon. Patuloy kong idinideklara ang pagpapalang pisikal, material, spiritual, at pinansyal para sa kanila. Lord, maging si William at si Melissa, si Sister Dali, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga kapatid na ito. Ikaw nga po ang patuloy na kumatagpo, Panginoon, sa buhay ni William at ni Melissa, yung kanilang negosyo, ang iyong pabor, Panginoon, ay patuloy nilang maranasan. Gayun din po, Panginoon, si Dali at si Greg, patuloy nga po, O Diyos, na ipatong ang inyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa kanila, Panginoon. Gayun din si Luz Brimbuela, Panginoon. Pagpalain mo rin siya, Panginoon. Patuloy na ang kalakasan pisikal ay ibigay mo sa kanya sa araw-araw, Panginoon. Si Brother Danilo Canuto, Lord, anuman ang kanyang kahilingan ngayong gabing ito, Lord, idinideklara ko na dumadaloy ang iyong himala, dumadaloy ang iyong kagalingan sa anumang karamdaman niya na meron ngayon, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Panginoon, maraming mga bagay na dapat niyang malaman, Panginoon. At ito yung panahon, Panginoon, na nangungusap ka sa kanya sa panahon ito, Panginoon. I-bless mo siya kasama si Pastora at gayon din si Sarah, Panginoon. At gayon din yung ministeryo na iyong ipinagkatiwala sa kanila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, dinadalangin namin sa si Sister Faye at si Pastor Chito. Pagpalain mo yung ministeryo, Ama, na pinagkatiwala mo sa kanila, yung church doon sa Kubuhan, patuloy na makaranas ng breakthrough, Panginoon. Pagpalain mo yung kanilang pamilya, Panginoon, yung kanilang mga kapatid, yung kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Si Sister Lucy Aliento, Panginoon, patuloy mo din pagpalain, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng kanilang pangangailangan, Panginoon. Yung mga negosyo na binubuksan nila, Panginoon. In the name of Jesus, we are declaring, Lord, magiging positive ang lahat, Panginoon, at laging nandun ang pabor, Panginoon, sa lahat ng mga businesses nila, pati yung business ng kanyang anak, Panginoon. Lord, we pray na patuloy, Panginoon, mararanasan nila ang breakthrough, Panginoon. Sa panahon ito ng COVID, Panginoon, ay mas maraming mga customers ang maghahanap sa kanila, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, gayon din si Pastora Cecil Pinili, Panginoon. Pagpalain mo din ang aming kapatid na ito. Lord, ikaw ang nakakalam ng lahat ng pangangailangan nila, Panginoon. Sa finances, Lord, I pray na mayroon siyang mararanasang breakthrough, Panginoon. Pagpapalain mo sila financially, Lord, in the name of Jesus. Maging si Pastor Ed, pagpalain mo din ang kanilang buong sambayan, Panginoon, at ang ministeryong pinagkatiwala mo sa kanila. Si Eric at si Ruth, Panginoon, pagpalain mo din sa oras na ito, Panginoon. Ikaw ang patuloy na kumatagpo, Panginoon, sa bawat pangangailangan nila, ang kalakasang pisikal, maranasan nila, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, maging pagpapalang pinansyal ay patuloy na dumaloy sa kanila. Lord, yung lahat ng pangangailangan sa pinansyal, Panginoon, ay ipagkakaloob mo sa kanila sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Evangeline Owaña Gedoria at si Sherilyn Villa Flores, Panginoon. Lord, mga bago namin nakakasama sa palatuntunang ito, Lord, iparanas mo sa kanila, Panginoon, ang iyong himala. Ikaw nga po ang Diyos na magbibigay sa kanila ng palagi ng kaaliwan, Panginoon. Ikaw nga po ang Diyos na magbibigay sa kanila ng lahat ng kanilang pangangailangan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Gigi Basierto, Panginoon, patuloy mo din pagpalain. Si Jeffrey Basierto, Panginoon, ikaw ang patuloy na kumatagpo sa lahat ng kanilang pangangailangan sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, si Antoinette Padios, Lord, salamat na ikaw ang Diyos na pinagkatiwalaan niya. Salamat sa desisyon nilang maglingkod sa iyo, Panginoon. Nawa, Panginoon, patuloy nilang maranasan ang kapangyarihan mo, Panginoon, na dumadaloy at laging nagpo-provide ng kanilang pangangailangan. Lalo na po kay Randy, Panginoon, I speak forth blessing, Panginoon, para sa kanya at sa kanyang buong sambayan. Lord, si Annalisa Godjit, Panginoon, ngayong gabing ito, Panginoon, patuloy mong ipatong
ang iyong mapagpala at mapaghimalang kamay sa Kanya, Panginoon. Tanggapin niya ang iyong himala, tanggapin niya ang iyong pagpapala, tanggapin niya ang iyong kagalingan. Tanggapin niya, Panginoon, ang patuloy na provision mo, protection mo, Panginoon, sa lahat ng Kanyang ginagawa. Yung ministeryo pinagkatiwala mo, lalo mo pong pagpalain ito, Panginoon. Si Laila Bringuela, Panginoon, pagpalain mo din ang aming kapatid na ito. Sa oras na ito, dinadalangin ko po, Panginoon, yung kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Yung kanyang mga kapatid, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, dinideklara namin, Panginoon, ang iyong himala at kagalingan, Panginoon, para sa kanila. Si Donnie Dono, Panginoon, I pray that you will continue to bless him, Lord. Let your hand be extended towards him, Father God. And tonight, we are praying for your physical blessing, material blessing, spiritual, and financial blessing, Panginoon, sa aming kapatid nito. Si Beth Perez, Panginoon, ikaw nga po ang patuloy na mangunguna sa kanya. Ngayong gabing ito, Panginoon, iparanas mo sa kanya ang iyong himala. Iparanas mo sa kanya ang iyong pagpapala. Gayun din si Sister LV, Panginoon. Salamat nga po, Ama, na nakikita namin na kumikilos ka sa kanyang buhay. Patuloy mo siyang pagpalain kasama yung kanyang buong sambayan, Panginoon, na kanyang sinasama sa panalangin. Si Larry Magadia, Panginoon, pagpalain mo din at si Benjamin Peñalosa. Lord, salamat sa gabing ito, Panginoon. Alam namin na walang imposible sa iyo, walang mahirap para sa iyo, walang bagay na hindi mo kayang gawin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Lord, salamat po. Patuloy na dinadala namin, Panginoon, sa panalangin, maging si Emily Ruiz, Emily Belandres, Panginoon. Pagpalain mo nga po ang aming kapatid na ito. Lord, yung kanilang mga negosyo online, patuloy na ang pabor ay maranasan nila. Maraming customers, maraming mga resellers, Panginoon. Patuloy mong ingatan ang kanyang buong sambayan, Panginoon. Si Boyong, Panginoon, yung kanilang mga anak, si Nanay Lucia, pagpalain mo po, Panginoon. Hallelujah, ang kanyang buong sambayan sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat sa buhay nila ni Brimbuela, Panginoon. Patuloy nga po, O Diyos, na ini-extend namin, Panginoon, ang aming kamay upang patuloy niyang maranasan ang kalakasan, Panginoon, sa kanyang buong sambayan, ang pag-iingat sa mga kaibigan niya at sa pamilya niya, Panginoon, at sa pamilya ng kanyang tita Maxima Salentes. Lord, salamat po, Panginoon. Gayon din ang prayer para sa kanyang barangay, Panginoon. Lord, gayon din si Ate Lynn Rapol. Pagpalain mo din, Panginoon, ang aming kapatid na ito, ang aming Kuya Yuli, Lord, ang kanyang mga anak, Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa sa kanila, maging si Tina Laron, Panginoon, patuloy mo pong pagpalain ang aming kapatid na ito, Panginoon, nakasama namin ngayong gabi. Lord, ang pagpapalang physical, material, spiritual, at financial ay palaging dadaloy sa Kanya. Lord, I speak forth blessing, maging kay Misao Miura from Japan. Lord, alam namin, Panginoon, hindi kailanman magiging maiksi ang iyong mga kamay, Panginoon, upang katagpuin ang lahat ng kanyang pangangailangan. Yung kanyang asawa, pagpalain mo at ang kanilang buong sambayan, Panginoon. Si Al Cruz Santos, Panginoon, pagpalain mo din ngayong gabi. Hindi ko alam ang kanyang request, but then, Lord, I speak for blessing, financial, spiritual, material, and physical blessing, Panginoon, in the name of Jesus. Lord, si Raquel Inciso, si Pastora Raquel, Panginoon, pagpalain mo din po ang aming Diyos, ang aming kapatid na ito, Panginoon. Ikaw nga po ang patuloy na mag-extend ng iyong kamay, Panginoon, upang lagi niyang maranasan ang iyong provision, ang iyong protection, lalo na po kay Pastor Tony, Panginoon. Pagpalain mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Si Lily Tricia Fernandez, Lord, patuloy mo din pagpalain, Panginoon, ang kanyang buong sambayan, ang iyong himala, pagpapala para sa kanya, kasama ang kanyang nanay, kasama ang kanyang tatay, gayon din ang kanyang mga kapatid, Panginoon. Lord, marami pong salamat ngayong gabing ito. Patuloy ka namin pinapupurihan, patuloy ka namin pinapasalamatan, at patuloy din namin dinadalangin sa iyo ang aming bansa, ang aming presidente, ang aming vice president, ang lahat ng mga senador, lahat ng congressman, lahat ng mga governors, lahat ng mga mayor, lahat ng mga barangay captain mula sa Luzon, sa Visayas at Mindanao, Panginoon. Pagpalain na po ang bawat isa sa kanila, Panginoon. Lalo na po, Ama, ang aming pong probinsya, ang Cavite, sa pangunguna ng aming Governor Remulla at ang kanyang mga kasama doon, Panginoon, hallelujah, sa kanyang pangunguna. Gayun din, Panginoon, dinadalangin namin ang aming pong bayan, ang General Mariano Alvarez, ang aming pong Mayor, Walter Echevarria, ang aming Vice Mayor, Maricel Torres, gayun din ang lahat ng konsehal ng barangay, ng bayan, Panginoon,
si Alan Estuye, Angie Paicana, Al Abue, Grenan Tuatis, Isaac Cortez, Bong Sevilla, Inday Manalang at Mike Virata. Lord, salamat po Panginoon na patuloy na dumadaloy ang iyong proteksyon, ang iyong provision sa bawat isa. Gayun din Panginoon, patuloy namin dinadalangin sa iyo ang lahat ng mga medical frontliners, Panginoon. Sa aming bansa, Panginoon, ay nahihirapan na po sila, Lord. Dalangin po namin, Panginoon, na tuluyan ng mapuksa, Panginoon, ang COVID na ito at ang aming mga mamamayan ay makipagtulungan, Lord God, sa paglaban ng aming bansa, Panginoon, laban sa COVID na ito. Salamat sa lahat ng mga frontliners, Panginoon, yung mga pulis, mga sundalo, mga barangay tanod, Panginoon, at lahat ng mga barangay health workers at mga volunteers, Panginoon, na nagbabantay sa kanilang mga barangay, Panginoon. Salamat po, Ama, nawa ay malaya na kami, makalaya na kami, Panginoon. Kaya dinadalangin ko lahat ng COVID patients sa aming bansa, lalo na po sa aming bayan ng General Mariano Alvarez, Panginoon. Inangkin po namin, aming Diyos, ang patuloy na pagpapala mo po sa bawat isa, Panginoon. Lord, ngayong gabi, patuloy din namin idinadalangin sa iyo, si Hamila Natividad. Ikaw nga po ang patuloy na kumatagpo, Panginoon, sa lahat ng kanyang pangangailangan. Maraming salamat, aming Diyos. Naniniwala kami na ngayong gabing ito, Panginoon, ay hindi magiging maiksi ang iyong kamay upang katagpuin ang lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. Gayun din po, Ama, dinadalangin namin sa iyo si Jeboy Robin. Lord, ngayong gabing hayaan mong maranasan niya na sa kanyang unang pagdalo o pagsama sa gawain ito, Panginoon, dumaloy ang iyong himala, dumaloy ang iyong kagalingan sa kanya, Panginoon. Salamat po, Ama, pinapupurian ka namin, pinapasalamatan ka namin, niluluwalhati ka namin, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. 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 Salamat po. Ngayong gabi, tanggapin ho ninyo ang lahat ng mga pagpapala na ating ipinagdasal at ipinanalangin ngayong gabing ito. Bago tayo matapos, of course, bahagi ng ating programa, yung pagbibigay natin ng advertisement natin. May mga ilan po na nagbibigay ng kanilang advertisement. This is for free. I want you to send your picture kung meron and then cellphone number para may promote natin po ito. At marami yung nakakarinig. All over the Philippines ay narinig tayo at even sa ibang bansa, people are watching us. Alright, so sa oras na ito, siyempre, ang ating food venture, ayan, nandyan ang kanilang produkto at kung magkano yung presyo, nandyan ang number. So ang kanilang specialty, beef or seafood, chicken, pork, pasta, vegetable, and dessert. Alright, kung makipag-ugnayan na lamang po kayo sa may-ari ng food venture na yan. Nandyan ang number. Pangalawa na nagbibigay sa atin ng, ano ba yan? Nakatagilid ako. Ayusin ko lang po ayusin ko lang. Ayan. Nagbabago kasi pag along the program na. Okay. So yan, pinapasalamatan natin Panginoon sa mga tao ito na nagtitiwala na ang ating ang programang ito ay gamitin ng Panginoon instrumento para yung kanilang mga produkto ay lalo pong maging mabili. Malaking bagay po ito. Okay, so your breadly neighbor. Okay, freshly baked bread from your breadly neighbor. Nandiyan yung number kontakin nyo na lamang po siya. Okay? Totoo po yan, masarap yung kanilang tinapay. Okay, advertisement number 3, of course, mapapahaleluya ka. Okay, mapapahaleluya ka dito sa produktong ito na kung kayo po ay nangangailangan ng mga panghaplos, okay, panggamot sa mga ubo, sa sipon, ayan, gamitin nyo po yung Hallelujah Rub. Okay, nandiyan ang contact number. Talagang, pag nagamit nyo, sabihin nyo Hallelujah talaga. Praise the Lord talaga. Alright? And of course, meron pa tayong dalawang natitira na i-advertise natin. Ang Wiggy and Wapu Footwear. Ano ba yan? Laging nakaganyan. Okay. Ano ba yun? Nawala. Wiggy and Wapu Footwear. Ayan. Ayan. Ano ba yan? Nababago. Ayan. Nandiyan ang number. Yan po ay pag sinerge nyo po sa Lazada, nandun po yan, yung Wiggy and Wapu Footwear. Alright? Yan, nandiyan po yung number, kontakin nyo lang kung kayo nagtatanong, naghahanap ng mga step-in. Alright? Of course, meron tayong Laban OFW Challenge. Become an overseas Filipino winner. Money, mindset, business, relationship, health. Yan. Ito po yung, meron silang advocacy, itong mga
kababayan natin ito. Meron silang advocacy na kung saan gusto nila yung lahat ng mga OFW, okay, ay mapagpala. Yung mga OFW ay uuwi sa kanilang bansa sa Pilipinas, na yung taong dinigil niya doon sa ibang bansa ay hindi na lamang masayang, kasi merong mga ganyan, no, nasayang ang taon, inabot ng 10 hanggang 20 taon, walang naipundar man lamang na bahay. Alright, tutulungan po kayo ng Laban OFW Challenge. Okay? So, kung kayo ay interesado, hanapin nyo na lamang po sa Facebook yung kanilang page. Panghuli, of course, ito yung ating panglaban natin ito. Okay, panlaban natin ito. Ang Yams Tulingan and Kasaba Plan. Yan. Okay? Yan na po yung mga number. Kung gusto niyo makatikim ng masarap na tulingan, lutong Batangas po yan. Talagang makakain niyo puro patitinik, makakain niyo po talaga. Alright, talagang masasabi niyo, William, susunod nga ay wag mong pasadong palambutin, kawawa yung pusa, wala nang makain. Alright, and then maganda rin yung kanilang Kasaba Plan. Lasa talagang kasaba. Alright, so yan din yung mga number. Kontakin nyo na lamang po yung mga number na yan para mapagpala natin ang ating mga kapatid na ito. This is the time na tayo ay magtulungan. Alright? Kung ang nagtitinda ay kapatid ninyo sa Panginoon, wag na kayong tumawad. Hindi kayo para lalo kayo makatulong. Imbis na tumawad kayo, dagdagan nyo. Kung binibenta sa inyo ng 80, gawin mo, 100, yun na yan, para palalong pagpalain. At lalo naman din kayong pagpapalain in return. Alright? Kasi tulungan tayo. Ngayong panahon ito, kailangan natin ng tulungan. Okay? Hindi lang ng tulungan, ng tulingan. Ayan, diba? Rhyme sila. Okay, so ibine-welcome din natin at pinapasalamatan ng Panginoon sa gabi na ito. Okay? Ating patuloy na sinasama sa panalangin, si Lelet Trinidad. Lord, dinadalangin namin patuloy ang aming Pastora Lelet, kasama ang kanyang buong sambayan, ang kanyang mga kapatid, ang kanyang asawa, si Pastor Medel, at ang ministeryong pinagkatiwala mo, Panginoon. Pagpapalang pisikal, material, espiritual at pinansyal ay patuloy na dumaloy sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright? Natapos na po tayo at dyan po nakita nyo yung mga numbers na yan. Alright? For prayer and counseling, just call my name and I'll be there. Alright? And then dun sa for your online giving, alright, not unless kayo ay hinipo ng Panginoon. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo, gusto ko pong magpatotoo, yung 15,000 na akin pong hinihingi sa Panginoon. Alright, isang gabi po ay, isang gabi ho, ayaw na lang uli magpabanggit ng pangalan, yung 10,000 may nag-provide, may ginamit ang Panginoon. Kagabi ho, pagkatapos ng ating programa, may nag-message sa akin, sabi niya, Bishop, yung 5,000 natitira ay pledge na namin. Kaya yung aking pong 15,000 ay tinugon na ho ng Panginoon. Sinong hindi matutuwa at magpasalamat at pumalakpak sa Panginoon? Alright, salamat po sa inyong lahat. Ngayon, kaya ko nilalagay ho dyan, just in case lang, the Lord is still touching your heart. Suportahan yung ating gawain. Alam niyo naman ngayon, di ba? Wala tayong mga gawain panglabas. Ito kaya kayo ang gamitin ng Panginoon sa ating palatuntunan ito. Alright? So, atin din pong patuloy na dinadalangin si Lolita Bertuso Valdez. Okay? Diyata ay tiyahin ni Melissa. Lord, dinadalangin namin patuloy si Lolit Valdez, Panginoon. Patuloy nga po, Panginoon. Ngayong gabing ito, meron siyang karamdamang nararamdaman sa pangalan ni Jesus, Panginoon. Dumadaloy ang iyong himala, dumadaloy ang iyong kagalingan, dumadaloy ang iyong pagpapala sa kanya. At patuloy, Panginoon, na maranasan niya ang iyong kapayapaan, ang iyong kagalakan, Panginoon. Hayaan mo na sa oras na ito, patuloy kang makapangusap sa kanila, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, itong aking dalangin sa iyo. Amen. Amen. Alright, salamat po. Purihin ng Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Tayo po ay pinagpala ng Panginoon. Natapos na naman po ang isang gabi ng ating paglilingkod sa Panginoon. Isang gabi ng ating pagbibigay ng kaluwalhatian sa Panginoon. Maraming salamat na ngayong gabi ay patuloy na ang Panginoon ay nagpapala sa bawat isa. Amen? At laging bilin ko po, lalo yung mga binanggit ko kanina, no? Matulog na lang unang maimbing. Okay? Yung problema kahapon pa yon. Tapos na yon.
Yung problema bukas, bukas pa yon pag nagising pa ho tayo. Basta kung ano lang yung ibinigay ng Panginoon. Your today ay may inilagay ang Diyos na strength. May ibinigay ang Diyos na provision para sa araw na ito. Huwag mong uutangin sa future. Alright? So, minsan pa, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Meron pa bang nahabol? Okay, may nahabol pa ba? Sige, habol natin. Habang, kasi po yung iba ay medyo late na lang na napapanood ang ating palatuntunan ito. Kaya medyo i-extend na natin ng konti. No? Past 8 o'clock na. Pero hindi natin pwedeng palampasin itong mga taong ito. Si Alfredo Cleope at si Jimmy Flores. Panginoon, idinadalangin po namin patuloy ang mga kapatid namin ito na sa huling pagkakataon ay nakakasama namin because of your grace, of your mercy, Lord. Inaangkin po namin, Panginoon, ang pagpapala mo kay Alfredo Cleope at kay Jimmy Flores, Panginoon. Ang trabaho ay patuloy mong ibigay sa kanila, Panginoon, ang iyong protection, provision, patuloy nilang maranasan, Panginoon, sa pangalan ng iyong anak na Jesus. Dinideklara ko, Panginoon, ang pagpapalang pisikal, pagpapalang material, pagpapalang espiritual, maging ang pagpapalang pinansyal sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Alright, maraming pong salamat. Okay, kita-kita tayo ulit bukas na umaga sa ating 5 minutong panalangin. At kung kayo naman po ay pinagpala ng Panginoon, bumangon ng maaga, meron tayong programa na Leaders Prayer for the World, 4 o'clock up to 6 o'clock in the morning. Pero yun po ay 5 o'clock lang namin inilalabas. So kung kayo po ay merong heart of an intercessor, okay, join with us every 5 o'clock in the morning sa Leaders Prayer for the World. Pagpalain ka ng Panginoon, sumayin nyo ang kapangyarihan ng Diyos, ang himala ng Diyos, ang kagalingan ng Diyos, ang protection ng Diyos, ang provision ng Panginoon. Sa inyong pagtulog nito, babagong tayo bukas ng may panibagong kalakasan, bagong pag-asa. God bless you all. Ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan ito, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, ulan ng pagpapala, sa bayan ito, Hindi talaga napasok ko. Kahit napasok sa page. Hindi ko alam. ay tulungo, Kailangan diretso sa page talaga. ay Pag naman nag-diretso ko sa page, ha? Lalong mahirapan. Ang daming makakapasok. yung pagkagaling, ulan ng pagpapala, ulan Yun nga, unti-unti. Hindi mo pwede sa bayan ito.